Magandang gabi po sa inyong lahat. Matagal-tagal na rin po na hindi ako nakapagsalita dito sa inyong harapan. Ano po? At habang papalapit po ang aking magsasalita, hindi ko maintindihan kung ano naramdaman ko kung kinakabahan ako o may kaba po, may kaba. At si Ate Elisa po ay parati niya akong iniimbitahan na magsalita dito. Sabi ko, ate, hindi pa po ako handa. Ngayon, nung nakaraang Saturday, sabi niya, Ging, pwede ka ba magsalita? Sabi ko, bakit po ba? Ngayon sabi niya, parang magaling siya mag-invite, parang kinonfirm niya agad ako ang magsasalita. Sabi ko, sige, pero ang naisip ko naman, ibibigay ko kay Brother Jun. Kasi si Brother Jun laging handa. Ngayon, nung pagpunta ko sa bahay nila, naisip ko na si Brother Jun, sabi niya, habang nagsausap kami dyan, sabi niya, Mr. Ging, hindi pwede ang lalaki kasi women. Sabi ko, okay lang. Sa isip ko lang, okay lang. Kasi ibibigay ko naman kay Ate Diding, gamit. Pumunta ko kay Sister Diding, sabi ko, Ate Diding, pwede ba ikaw ang magsalita? Sabi niya, ay, hindi nga. Mayroon akong invite. Sabi niya, ganon. Mayroon akong kausap. Sabi niya, magsalita ka. Sabi niya, ganon. Sabi ko, Panginoon, siguro ito na yung pagkakataon na talagang pinagpasalita na ako. Inisip ko sa sarili ko na hindi ako dapat magsalita sa inyong harapan. Ako po yung 7 taon na doon sa crossing. Inisip ko na wala na akong panahon sa Panginoon. Parati na lang sa umaga, alas 4, alas 5, kailangan umalis na ako papuntang crossing. At alas 10, dumarating ako sa bahay at natutulog ng alas 12, alauna, sa 7 taon ko. One day, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, alisin mo lang lahat sa akin. Ayoko na ng ganito, hindi naman ako yumaman, hindi naman din ako nakapaglingkod sa Panginoon, at hindi ako naging matapat sa Panginoon. Kaya, one day, nung gumising ako, bigla na lang na yung hiniling ko ay binigay ng Panginoon. Kaya, hindi na po ako ngayon connected doon sa crossing. Kaya sabi ko, Panginoon, ang buhay dito sa mundo, wala po ditong nabubuhay na makaalpas dito sa mundo. Lahat po ng tao dito sa mundo ay mamamatay. Na-realize ko po na kahit anong tumbling mo, kahit anong, hindi ka na matulog kapag hindi mo kasama ang Panginoon, walang mangyayari sa buhay mo. Ang inaano ko lang po doon ay sakit. Lahat, ang dami ko nararamdaman. Sabi ko, nakabilanggo ako sa patibong ni Satanas. Kaya sabi ko, Panginoon, maraming salamat. Nung ako po yung nakaupo dyan, sabi ko, maraming salamat, Panginoon, at ikaw po ang nagtagumpay. Sa gabing ito, maraming salamat po doon sa nag-awit. At yung kanyang pong awit ay kay Sister Arlene na itugma po sa akin sasabihin, forgiveness at saka reconciliation. Ito po ay binigay ko kay Brother Jun. Sabi ko, sige, hanapan mo ako ng aking topic. Sabi niya, ito, forgiveness and reconciliation, bagay na bagay ko sa'yo. Sabi ko, naku, ayaw na ayaw ko pa naman yung ganyang topic. Sabi ko, ganon. Forgiveness, parang napakahirap gawin. Sabi dito, forgiveness and reconciliation. Sabi, someone who has offended or deeply hurt will, sabi ng ganon, ang nagpapatawad pala, yung isang tao na nasaktan. Ano po, napakahirap po. Kapag tayo nasaktan, yung natural po pala ay gusto natin agad na gumanti. Hindi tayo nasasatisfy. Hanggang hindi natin napapakita na galit tayo. Ano po? Yun po ang natural. Pero ang Panginoon po, sa Panginoon po, ang gusto ng Panginoon ay hindi po yung makahiganti tayo sa ating kapwa. Sabi, minsan nga, nagbabalak na tayo na maka-revenge tayo sa iba-ibang paraan. Sabi dito sa Romans 12:27 hanggang 20, sabi dito, God asks us to trust Him with our pain.
At saka, ang Panginoon na ang magbibigay ng justice para sa atin. And forgive those who hurt, sabi niya gano'n. Sa Romans 12:27-20. Sabi, may nagtanong, sabi niya, ano bang ibig sabihin ng forgiveness? Ang sabi naman ng isa, ang forgiveness daw ay very challenging. Ang sabi naman ng isa, ang forgiveness daw ay hindi daw basta-basta, not easy, it's not easy, sabi niya gano'n. Napakahirap po talaga na ako, naranasan ko. Minsan, nakikinig ko ako sa sermon ng mga pastor, napapakinggan ko na kailangan magpatawad tayo. Pakinig ako, pero napakahirap ko pala gawin kung nakikinig lang tayo, hindi natin ginagawa o hindi natin iniintindi yung ating napapakinggan. Yun po ako pag sa upuan. Sabi ko, madali lang naman yan kung gustuhin ko yung forgiveness. Sabi ko gano'n. Kaya, okay lang. Sabi ko, madali lang yan gawin. Pero pag nandyan na, parang nandun pa rin yung pride na lumapit ka sa isang tao kung nagkasala sa'yo o nagkasala siya sa'yo, napakahirap kong gawin. Sabi dito, pag tayo po'y nagpatawad na, nandun na po yung reconciliation. Siyempre, sama-sama na po yun. Mayroon pong isang pamilya na sa pamilya natin, minsan, yung mag-asawa ko pag nag-aaway, parang ang gulo-gulo ng tahanan. Ang mga anak na apektuhan. Kapag naman ang mga anak nag-aaway, ang mga magulang na apektuhan. At kapag ang pamilya ay nag-aaway, ang tendency, ang mga anak minsan, lumalabas ng bahay, napansin nyo, na kapag ang mag-asawa nag-aaway, ang mga anak, naghahanap sila ng pagmamahal sa labas. Kaya minsan, nakikita mo na lang na nasa barkada sila. Pero kapag ang isang pamilya o isang anak, full of love sa loob ng tahanan, hindi sila naghahanap ng barkada sa labas. Kasi punong-puno sila ng pag-ibig. At kapag ang pamilya ay nag-aaway, ang lipunan natin ay magulo rin. Kasi nandoon na yung adik, nandoon na yung mga kung ano-ano mga hindi magandang ginagawa ng mga bata. Kasi wala mo silang magandang ehemplo sa loob ng tahanan. Kaya kailangan ko pala, simulan natin na hindi talaga tayo mag-away-away o sikapin natin na yung sama ng loob natin ay maiayos na agad natin. Sabi dito, ang reconciliation pala po ay kailangan po natin gawin natin na lifestyle. Kasi po ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan, freedom, health, and peace. Sabi dito, forgiving others is not optional for Christians. Ang pagpapatawad po ay hindi po ito optional. It is a command. Sabi dito, it is a command sa Matthew 6:12. Jesus taught us to pray, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Di ba po? Yan ang turo sa atin ng Panginoon. Ayan yung prayer natin. Hindi po pala ito pipiliin lang natin, ayaw mo sa taong yan, kailangan hindi ko siya kasi tinaktan niya ako. So, ito po yung command ng Panginoon na dapat natin gawin. Hindi po ito optional. Gawin natin dahil itong command ng Panginoon, alalahanin natin ang Matthew 6:12. Sabi dito, forgiving others is not easy. It is not natural. Our natural is to respond, to revenge, ganon. Sabi niya. Sabi nga dito sa Luke 23:34, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Sabi ng Panginoon. Forgiving others when they do, ang pagpapatawad po pala sa ating kapwa ay is a part of our grateful response to God's forgiveness. Ipinapakita po natin sa Panginoon na nire-response natin ang kanyang nais. At saka ang forgiving po pala ay great healing power. Ito po ay nakakapagpagaling. Napansin niyo po, kapag may kagaling kayo, ang dami ng sakit. Napansin niyo? Pag may kagaling kayo, marami kayong sakit. Hindi kayo makatulog, masakit ang dibdib. Minsan, malayo pa lang, pag nakikita mo na yung kagaling
kaba-kaba ka na sa galit, di ba? Nakapansin niyo yun? At minsan, sa buong buhay mo, parang dala-dala mo ito kapag nagagalit ka. Sabi dito, forgive, sa sampung paraan po, para po tayo, ang sampung paraan po dito, upang ma-overcome po natin ang pagpapatawad, ang hindi pagpapatawad. Sabi dito, educate yourself about forgiveness, number 1. Kailangan po edukahin natin ang sarili natin, paano tayo magpatawad. Hindi po, pag-aralan po talaga natin, kasi hindi po ito basta-basta na nagagawa natin. Number 2, spend a few minutes of each day cleaning out your thinking. Maglaan po para tayo ng konting minuto para linisin natin ang ating mga pag-iisip. Napansin nyo yun? Linisin yung isip nyo. Lahat ng kagalit nyo, kalimutan nyo. Alam mo, sabi dito ni Washington, alam mo ang motto niya? I shall allow no man to belittle my soul by making me hate him. Sabi niya, wala daw makakapagpagalit sa kanya ng kanyang kaluluwa dahil lang sa isang tao. Ayaw niya na magalit siya. Mayroon akong kaibigan noon, sabi ko, bakit? Parang lahat yata ng tao hindi mo magalit. Parang lahat yata ng tao kabati mo. Sabi niya, kasi lahat naman ng tao may sumpong. Kung iintindihin mo yung sumpong nila, talagang makakagalit mo. Ikaw ba walang sumpong? Sabi ko mayroon. O ako may sumpong din. Kung hindi mo ako manawaan, makagalit tayo. Yung sumpong ng isang tao, hayaan mo lang siya muna masumpong siya. Pag lumipas ng oras, saka mo siya kausapin. Hindi kayo magkagalit, sabi niya. Kaya ako, wala akong kagalit. Ito rin yung sabi ni Washington. Sabi niya, I shall allow no man to belittle my soul by making me hate him. Ang ganda ng kanyang motto. Kasi po, siya po ay lumaki, 12 years old, siya na po ang bumubuhay sa pamilya niya. So, hindi po siya nagalit sa pamilya niya na pinagtatrabaho siya ng 12 years old hanggang sa lumaki siya. Kundi itong kanyang, ang pagtatrabaho niya ng maaga, ay ginamit niya ito para maging positive at siya po ay umunlad. At hindi po siya nagtanim ng loob sa kanyang mga sa buhay o sa kanyang mga magulang. Sabi dito, practice a small hurt. Sabi niya gano'n. Practicein daw natin na yung konting nagdadamdam tayo ay hindi na natin pansinin. Bawa, nadamdam ka. Okay lang, lilipas din naman yan eh. Bigyan na ng rason na hindi lahat ng tao ay perfecto. Hayaan mo siya, lilipas din yan. Habang sinasabi ko po ito, tuwa-tuwa ako kasi hindi ko po ito nagagawa eh. Sabi ko, ito para talaga ito sa akin, hindi ko sa mga kapatid. Sa akin sarili. Kaya habang pinag-aaralan ko ito, sinisermonan ko yung sarili ko. Sabi ko, napakaganda to kasi hindi ko na-educate ko yung sarili ko. Sabi sa number 4, challenge the should in your thinking. Challenge the should. Parang I should not be angry. Parang gano'n. Yung hindi ka kailangan magalit, hindi ka kailangan maging ganyan. Kailangan practicing mo yung hindi ka dapat maging. Number 5, understood. Ibig sabihin dito, yung resentment. Kailangan, ano bang resentment? Yung pagiging nag-feel o sama ng loob, ganun po. Practicing po natin yung sama ng loob na mawala po ito na oo, sumasama ang loob mo, natural, kasi tao ka. Pero, yun po ang natural. Pero, isikapin mo na mawala ito sa loob mo dahil ito po ay magbibigay ng sakit. Sabi dito, number 3, kapag po ang hinagpis o sama ng loob ay pinapatuloy natin sa sarili natin, nagkakaroon po tayo ng stomach upset. Yung masakit po ang tiyan natin. Tayo, nag-LBN. Di ba ba? Hindi kaya, hindi natin maintindihan. Mayroon po tayong heart problem. Yung beat ng ating heart, hindi po normal sa galit natin.
kaya minsan inaatake sa galit. At saka mayroon po tayong skin disease. Nagkakaroon po tayo ng skin disease kasi pag tinatago natin yung galit natin, hindi po siya makalabas, lumalabas siya sa ating mga skin. Sabi dito, people who are hurt and do not forgive often continue to suffer stress. Yun. Kaya minsan po tayo nagkaka-stress dahil po dito din sa ating galit. An emotional wound because they are holding on to the anger and bitterness. Isaiah 57:21. Isaiah 57:21. Nagbibigay po ito ng stress sa atin. Number 6, sabi dito, lack of forgiveness gives others power over you. Kapag kulang po tayo sa pagpapatawad, hinahayaan natin yung ibang tao na siya ang manguna sa ating buhay. Napansin niyo yun? Pagalit ka sa isang tao, parang pinapangunahan niya yung buhay mo kasi hindi ka pupunta ka doon, hindi ka pupunta doon kasi nandoon siya. So dahil sa kanya, pinapangunahan yung buhay mo. Recognize, number 7, recognize the effect of harboring a grudge. Ito po ang sinasabi dito na one affected by separation entirely family, sa entire family. Yung paggalit ka nga naman, ang ating tahanan walang kapayapaan. Sabi ng anak, ayoko sa bahay, tumira kasi lagi nag-aaway ang mga magulang ko. Yung mga magulang naman, ayoko doon sa bahay kasi yung mga anak ko matitigas ang ulo. So parang apektado na lahat. Pag apektado na lahat, ang lipunan apektado, ang ugali ng isang pamilya apektado sa isang pamilya. Halimbawa, isang family, halimbawa, Torino family. Tapos yung kapatid ko nag-asawa sa Kamay family. Yung Kamay family, maapektuhan din. Parang sabi. So, hindi po maganda ang epekto. Number 8, sabi dito, pagkatalan po tayo ay may sama ng loob, isulat natin sa papel. Pero wag natin i-name. Isulat lang natin sa papel, tapos ipanalangin natin, tapos sunugin natin. Tapos, sabihin mo sa sarili mo at sa Panginoon na ito po ang sama ng loob ko. Sinusunog ko na po ito at kinakalimutan. At pag nasunog mo na po at kinalimutan, wala na yun. Makakalimutan mo na. Sabi dito, number 9, try instant forgiveness. Halimbawa, pag nagkasala na yun, patawarin mo na agad para hindi na humaba. Number 10, recall repeatedly this one vital fact. Forgiveness is a gift you give yourself. Yan. Ang pagpapatawad mo pala ay regalo mo sa iyong sarili. Bakit mo regalo sa sarili? Siyempre, kasi free yung iyong isip, free ang iyong puso, wala kang iniisip na masama sa kapwa mo, kaya regalo mo ito sa iyong sarili. Sabi dito, bitterness and anger imprison your emotionally. Forgiveness sets you free. Yun po, para po pala tayo nakabilanggo sa galit, kapag po tayo walang pagpapatawad. Without forgiveness, there is no genuine peace. Pag wala po tayong pagpapatawad, wala po tayong kapayapaan. So, ito po yung aking natutunan sa gabi ito at nagpapasalamat din ako dahil yung sarili ko mismo ay natuto ako na ganito pala. Ang tagal